yaang wala. Si Mark Ramos, bayaran. Si Mark Ramos, ganito. Si Mark Ramos, ganito. Buti, di na isama pati pangalan ni Attorney Idol Mark. Naku, baka mamaya oy, Pokis, baka mamaya yung iba dito patay na. Tapos sinama, sinama yun na naman. Naku, baka isa-isahin ito ng mga Armed Forces of the Philippines, mapahiya na naman ako. Kayo, si ganito, patay na. Si ganito, patay na. O paano kung ano yan, susuporta doon sa 18 Marines? Kasi ang dalihong mga mauto. Di ba? Uto-uto kayong mga veterano kayo, nagpapagamit kayo. Oh. Ayoko na lang mag-isip ng ganito, pero baka, maaari, posible. Baka kailangan ng konting ganon. Kaya, oy, sulat ka pangalan mo dito ha. Etneb to, etneb. Ano lang to, example lang kumbaga, gusto lang natin na magkaroon ng konting example para maipaintindi natin. Baka kailangan ng ganito. Oh, tapos merong napangakuan. Baka lang, hindi ako siguradong may pangakong pera. Oh, etneb to, etneb. Sa sulat lang pangalan mo. Sige, sali na lang ako dyan. Uy, sama mo na yung kaibigan ko. Sino yung kaibigan mo? Wala, patay na yun Pero ano yun, retired. O sige, sama mo na dyan. Baka mga ganyan yan, mga sir. Mapapahiya na naman ho kayo. Tigilan nyo na yan. Tigilan nyo na yan dahil walang naniniwala sa inyo. Walang naniniwala sa inyo na para sa mamamayang Pilipino yung mga pinaggagawa ninyo. No? Ako, mga kababayan, isa po ako doon sa nagsusulong na matuloy yung impeachment ni Sara Duterte. Hindi ko po isinusulong yon kasi personal na may galit or whatever. Wala. No? Gusto kong matuloy yung impeachment ng Vice Presidente para marinig, malaman natin yung katotohanan kung saan ba napunta yung mga confidential funds, kung saan po ba yung katotohanan doon sa ano tawag doon? Bribery na may naglalaman ng benching ko hanggang 50 mil mga kababayan. Na pera na iniaabot doon sa mga nasa DepEd. Malaman lahat ng katotohanan kung bakit nasabi ni Vice Presidente. Malaman lahat ng katotohanan doon sa mga sinasabi ni Madriaga. Mga bossing. Kaya lang, ako interesado, mukhang yung Vice Presidente, hindi naman daw po interesado. Doon sa impeachment. Bakit daw hindi prioridad ang impeachment sa Vice Presidente. Kasi daw po, mga kababayan, busy. No? Mas madaming prioridad. No? Marami akong ginagawang trabaho. Yan, sabi ng Vice Presidente, sabi ng News 5, marami akong ginagawang trabaho. Hindi yan ang prioridad ngayon ng Office of the President. Office of the Vice President. Totoo ba? Tapos mamukat-mukat na naman ho namin ang i-hire ninyo na lawyer, na attorney, 16. Tapos mamukat-mukat ninyo hindi merong maisingit ko to. Kasi may kumakalat sa social media, mga kababayan. No? Hindi ko sigurado kung totoo ito, pero kumakalat sa social media na nakalagay dito, urgent verification, ayan, may address, etc. Melvin Matibag, Director, urgent verification of reported threat to the life of Ramil Madriaga, doon daw sa loob. Kasi mga kababayan, umuugong-ugong na isa sa gagamiting witness o magsasalaysay sa impeachment ng Vice Presidente o tatayong testigo laban sa Vice Presidente, ito pong si Ramil Madriaga, mga kababayan. No? Ngayon, hindi natin sigurado kung talaga bang nangyari ito, pero may pagsulat po. Attorney Melvin Matibag, National NBI, Dear Director Matibag, good day. We respectfully bring to your attention a report received yesterday concerning a threat to the life of our client, Ramil Madriaga. Ipapayari, ganon. Allegedly made by a fellow inmate
Nako. Pagganahin natin ang imagination natin, ang imahinasyon natin. Hindi kaya may binayarang inmate, yariin mo na yan. Tirahin mo. Baka makaapekto pa, baka matuluyan na ma-impeach ang vice presidente. Pwedeng ganun ho. No, example, dapat ganyan, ganito si Suntay dapat eh. Kapag ka magkakaroon siya ng imahinasyon, sasabihin niya, example lang po, gamitin lang natin yung imahinasyon natin. Diba para safe siya? Safe, gamitin natin yung imagination natin. Hindi kaya binayaran yung inmate? Yariin mo na yan. Kasi titestigo yan doon sa impeachment ni Sara Duterte. Maaari, posibleng ganun, ano? Sabi ni Alonly TV, nagbabalak idedo ni Sara Madriaga. Totoo, sinasabi lahat ng bagman niya. Sabi ni Alonly TV. We respectfully bring to your attention a report received yesterday concerning a threat to the life of our client, Ramil Madriaga, allegedly made by a fellow inmate. We understand that the threat was thwarted. However, we are currently verifying the full details and circumstances surrounding the incident. Given the seriousness of the matter, we urgently request the assistance of your office confirming the existence and nature of the reported threat, the identity of the inmate involved, and any investigative or protective measure undertaken. We would greatly appreciate your prompt verification and guidance. Naku kailangan malaman, makita, matingnan, alam yung katotohanan ho dyan. Kung totoo na may nagpapategi, baka dahil malaki talaga ang katotohanan ng mga isasawalat ni Ramil Madriaga. Sabi ni Sir Eseng Mariano, si Pebbles ang nagbulgar sa masamang balak ni si Raulo kay Madriaga. Naku, papalapit na po ng papalapit ang impeachment kasi mga boss. Ano? Kaya merong mga ganitong balita. Kung totoo man, mas lalo pong titindi ang iniisip ng mga Pilipino na katotohanan at pawang katotohanan ang mga isisiwalat ni Ramil Madriaga kapag yun na, nag-umpisa na yung impeachment trial ng Vice Presidente. Mga kababayan, hanggang dito na lang po, no? Bukas magsama-sama tayo, maaga tayo bukas, alas 8 siguro, naka-live na tayo, no? Mga bossing, para medyo nakakatulog ako na maaga. Maraming salamat and God bless po sa ating